Matapos ang pagtalo ni Shin kay Joe Shackles ay ngayon na i-review na natin ang chapter 185 and 186 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin sina Shin sa kanilang pagbaba sa lower layer ng JAA prison na kung saan ay naghihintay sa kanila ang mas malakas at mapanganib pa mga kaibigan ng mga prisoner na kung saan ay dito niya rin matutunghayan ang dalawang karakter na may pambihirang ability at kakayahan. Kaya naman, this is Mr. Arnmeken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula eksena dito kina Shin na nasa loob ngayon ng elevator na tanong pa ni Hisuke na ang elevator ba na to ay papababa raw sa B2? Pangiting sagot naman ni Joe na oo, tama ka. At ako lang ang chief guard ang may access ito. Tinutukan naman ni Bold ng baril itong si Joe kaya sabi naman ni Joe na siya raw ang nagtitake responsibility rito sa pag-escort sa kanila na bakit ayaw raw nitong ibaba ni Bold ang baril. Sagot naman ni Bold na di niya raw ito mapagkakatiwalaan itong si Joe hanggat sa di pa raw sila nakarating sa B2. Sabi naman ni Shin kay Bold na sigurado ba itong si Bold sa ginagawa nito ngayon na di ba magbabayad daw talaga si Bold mamaya sa kanyang ginawa ngayon na pag-traitor. Sagot naman ni Bold na wag daw sila mag-alala sa kanya kasi itong si Shin daw ang nagpa-remind daw talaga sa kanya sa kung ano raw talaga ang isang tunay na hard-boiled. Kaya simula ngayon ay siya na raw ang mamumuno sa B1. Tanong naman ni Hisuke na by the way, ano bang klaseng area ang B2? Sagot naman ni Joe na sabihin na natin na isa itong malaking maze. Magkasabay namang napasabi si Shin na ha, isang malaking maze. Sa kanilang isipan ay mukhang masaya raw pakinggan ang bagay na yan. Maya pa'y nakarating na nga sila na sa pagbukas ng elevator ay nasurpresa naman si Shin sa liwanag at may ibon pa rito na may kita na parang open field ang B2 mga kaibigan na tila ba'y nasa labas sila ngayon. Tinignan naman ni Hisuke ng maigi ang mga lumilipad na ibon na sabi naman ni Joe na mga monitor lang daw yan, yung mga ibon na yan. In which sabi naman ni Shin na seryoso, ang weird naman daw ng lugar na ito na wala raw siyang nakikitang mga guards o prisoners na isa ba raw talaga itong kulungan. Sagot naman ni Joe na isa lang daw sana itong ordinaryong prison gaya na lang daw ng B1. Pero nagsawa na raw kasi ang mga prisoners dito at nagsimula raw magdagdag ng kung ano-ano pa dito sa loob na ginawa raw nila itong malaking labyrinth na sa ngayon ay may mga iilan pa nga na nasa under construction pa nga raw. At wala raw talagang nakakaalam sa kung ilang rooms o ilang prisoners at guards ang nandirito ngayon. Nasabi pa ni Bold na ayon daw sa usap-usapan ay may supermarket nga raw dito pati na movie theater, sauna, hospital at even funeral home. Nasabi naman ni Hisuke na antindi naman, parang maliit lang daw ng syudad. Sabi naman ni Bold na ang mga prisoners daw dito ay mga malalakas daw talaga kaya wag daw rin itong ibaba ang guard nito kasi gusto rin niyang makita ulit si Shin na buhay pa. Nagpasalamat naman dito si Shin sa suporta ni Bold mga kaibigan o pagtulong din ito at nagpaalam na. Matapos din ay pinasok naman nilang dalawa ang isang pinto na sa loob ay isang disyerto. Kaya sabi naman ni Hisuke na may iba't ibang klaseng room daw pala talaga rito. Nasabi naman ni Shin na dapat ay makakita raw sila ngayon ng paraan para makapaba sa B3. May kita naman na may nakatingin kina Shin dito mga kaibigan na nasa itaas. Habang si Shin ay may napansin naman nang may kita ang isang lalaki na natutulog. Kaya nilapitan ito ni Shin na sabing, "Oy, sino ito? Ayos ka lang ba?" Na baka giniginaw daw ito ngayon. Sagot naman ng lalaki na, "Oh, paumanhin. Ayos lang ako. Mainit-init naman daw ang buhangin." Sabi pa nito na pasensya na kayo sa napaka-weird na first impression nyo sa akin. Bago lang kasi akong pinagtulungan dito at ninakawan simula nung nakarating raw siya rito. Dahilan na nakaramdam siya ng pagkatalo at nakatulog na lang daw. Tanong naman ni Hisuke na ninakaw din nila ang damit mo. Sagot naman ng lalaki na hindi. Wala raw talaga siyang suot-suot na damit. Nasabi naman ni Shin na ang weirdo naman daw ng lalaking to. Sabi naman ni Hisuke na so bago ka rin pala rito. Nasagot naman ng lalaki na oo, narinig ko kasi na may fortune teller daw na may napakatinding accuracy na nagre-reside sa pinaka-lowest level ng kulungan. Nasabi naman ni Hisuke na what a coincidence daw kasi hinahanap din daw nila ang fortune teller na yan. Nasabi naman ng lalaki na ha? Seryoso? Kaya tinanong naman ni Shin ng lalaki sa kung bakit hinahanap raw nito ngayon ang fortune teller. Nasagot naman ng lalaki na kamakailan lang kasi ay nag-away daw sila ng kanyang kaibigan kaya gusto raw niyang malaman sa kung papaano raw siya makabawi at makikipagbate sa kanyang kaibigan na yon. Nasa isipan naman ni Shin ay sabi niya na hindi naman daw nagsisinungaling ang lalaking to at di niya raw nadiditik ngayon ang masamang balak nitong lalaki. Sabi pa niya na anyway parang hindi naman daw banta ang lalaking to. Tinanong naman ni Shin ang lalaki sa kung sino raw ang kaibigan na itinutukoy nito. Sabalit nang tinatanong pa niya itong lalaki ay bigla namang lumubog ang kanilang mga paa na sabi naman ni Hisuke na oy lumulubog tayo sa buhangin. Sabi naman nito lalaki na ano ba raw itong nasa baba nila sapagkat ang ground mga kaibigan ay biglang naging isang quicksand. Maya pa ay may tatlong lalaki naman na nagpakita na sabing welcome sa Antlion Hell Room na sila raw ang Super Antlion Brothers na ang ground daw na ito ay ang kanila raw hunting ground na once na nakaapak na raw sila sa quicksand ay trapped na raw talaga sila. Nasabi naman ng lalaki na oy sila yung nagnakaw sa package ko ah. Sabi naman nitong isa na ang package mo itong basurang to na masyado raw matigas ang pagkakarap nito na hindi raw nila nabubuksan ito
ito, tsaka ang bigat din daw na ibabasura ng araw sana nila ito. Maya pa'y mas lumubog pa sila na napabahala man ng gusto kina Shin. Nasabi naman ng lalaki na kung nasa akin lang sana ang package na yan. Tanong naman ni Shin na kung makukuha mo ang package maililigtas mo kami, di ba? Sagot naman ng lalaki na oo. Pero di ko kasi abot ang package mula rito. Napalabas naman ng baril ang isa na sabing ang iingay nyo naman mga langgam kayo. Maya pa'y binigyan naman ni Shin ng command ng lalaki na ihulog na ang package. Kaya nahulog ito at unti-unting na-unwrap at na-assemble mga kaibigan na isa palang malaking pana na ngayon hawak-hawak na ngayon ng lalaki na sabing ayos. Nakuha ko na muli ang partner ko. Nasabi naman nitong isa na isang pana at sa tingin ba niya na kaya niyang lumaban sa atin gamit lamang sinuunang armas na yan. Na habang nagsasalita pa itong lalaki ay natamaan na pala ang kasama nito at butas na ang katawan. Bagay na ikinagulat nito pati na ni Shin. Mabilis na bang sumugod ang lalaki na sabing ano yon? Kapatid ko yon. Magbabayad ka talaga rito. Subalit naghanda lang naman itong lalaki kaya inihanda na nitong isa ang kanyang braso na panangga na sabing nice try. Subalit ang araw ay tumagos mismo sa kanyang kamay dahil na na-headshot siya mga kaibigan, isang one shot mula sa lalaking to ang nangyari. Nasabing di mo yun in-expect ano. Surprisingly, ang isang araw ay kaya rong bumaon sa mga object na mas capable pa nga kaysa sa mga bala ng baril. Kaya naman ang isa na naman ang sumugod mga kaibigan na sa kanyang pag-atake ay gulat niya na ang naputol mga kaibigan ay ang kanyang katana na di man lang niya nagawang maputol ang pana. Kaya sabi naman ng lalaki na sa kanyang level daw ng kapangyarihan ay di nga raw nito mabibend ang kanyang pana. Sabay nagpunta na siya sa may balikat nitong isa na sabing tapusin na ba natin to? Nagulat naman ng lalaki na sabi sa kanyang isipan na kailan ba siya kumilos? Na matapos yan ay isang close-up shot ang nangyari mga kaibigan. Bagay na kinagulat naman na siya na sabing ano bang nangyayari? Kaya dito na napakilala ng lalaki na pasensya na nakalimutan kong ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako pala si Thank You. Sa tingin ko ay magiging maayos ang samahan natin dito. Matapos yan ay inilipat naman na eksena dito sa B3 sa room ni Atari. Nasabing ayaw niya raw ng ketchup pero masarap daw ang pagkain na to. Na white eggs lang daw ang kinakain niya. Kaya tanong naman itong isang guard na kung ganoon bakit kumakain ka ngayon? Sagot naman ni Atari na kasi parang matagal-tagal na naman daw bago siya makakain mulit. Sabay sinabihan niya itong dalawang guard na sina Miss Hoshi at Mr. Daikyo na makakatakas daw sila ngayon. Nagulat naman ang dalawa na sabing anong tayo? Sagot naman ni Atari na habang ibang guards daw ay natutulog, silang tatlo ay magkakaroon daw ngayon ng kamalasan. Nasabi naman ni Hoshi na Atari, bakit bigla ka na lang na nagsasalita pa si Hoshi? Ay sabi naman ni Atari na kung mananatili raw kasi sila rito ay sigurado raw siyang mamamatay daw talaga silang tatlo. Kaya dito na naalala ni Hoshi ang sinabi ni Atari noon na sa araw raw na ito ay at least tatlo raw ang mamamatay sa loob ng prison. Kaya tanong pa niya kay Atari na huwag mong sabihin ang itinutukoy mo sa hula na yon tayong tatlo pala. Tumangaw lang naman si Atari. Nasabi naman ni Daikyo na akala ko ba ang itinutukoy mo doon ay yung tatlong ipis? Sagot naman ni Atari na biro lang daw yon. Kaya sabi naman ni Daikyo na pero mga guards kami, hindi namin pwedeng pakawalan ng isang prisoner. In which sabi naman ni Atari na so mas gusto mong mamatay na lang. Tanong naman ni Hoshi na pero kaya ba nating tumakas kung mahalas pala tayo ngayon? Paliwanag naman ni Atari na pwede nating ipagpalit ang ating tadhana gamit ang mga lucky items. Tanong naman ni Hoshi na lucky items. Sabi naman ni Atari na ang kanya rong lucky item ngayon ay ang kanyang soulmate at hahanapin niya raw ito sa floor B2. Kaya matapos yan ay nagpunta na nga sila sa B2. Nasabi naman ni Daikyo na masyadong delikado rito. Ang floor B2 ay isa rong labyrinth na pinamumunuan ng mga assassins at wala rong batas dito. Na nirebuild daw kasi ng mga prisoners ang buong B2 kaya wala na raw sa mapa nila ang exact locations ng mga lugar. Sagot naman ni Atari na huwag kang magalala, masyado ako maserteng tao. Kaya sabi naman ni Daikyo pero sinabi mo kanina na malas ka ngayon, di ba? Kaya tanong pa niya na ano ba raw ang kanyang lucky item? Kasi kung nasa sa kanya raw ngayon ang lucky item niya ay gagaan daw talaga ang kanyang pakiramdam. Sagot naman ni Atari na ang lucky item daw ni Daikyo ay isang tigre. Nasabi naman ni Daikyo na ano? Tinanong naman ni Hoshi si Atari sa kung anong klaseng tao raw ang soulmate nito. Sagot naman ni Atari na well, hindi niya raw talaga alam exactly pero sabi raw kasi sa kanyang fortune may something in common daw sila sa kanyang soulmate. Tanong pa ni Hoshi na ano raw ang type ni Atari. Sagot naman ni Atari na isa raw batang si Gary Oldman, isang Hollywood actor mga kaibigan. Sinabihan naman ni Daikyo ang dalawa na magseryoso kayo. Maya-maya pa'y may isang parang tubo naman ang lumabas mula sa mga butas. At di lang isa kundi napakarami pa mga kaibigan na ngayon patungo kay Atari. Mabilis naman kumilos si Hoshi at nirescue si Atari. Napatingin naman si Hoshi at Daikyo sa isang prisoner na nagpakita na sabing isang buhay na guard. Napakabihirang bisita ito at pumasok pa talaga kayo sa room ko. Ang malas nyo naman. Nasabi naman sa isipan ni Hoshi na ang prisoner na ito ay si Higuchi daw. Isang death row inmate na bigla na lang daw na nawala 3 years ago bago pa raw sinimulan sana ang execution nito. Na dito raw pala ito nakatira sa B2. Mabilis naman kumilos si Higuchi na sabing matagal-tagal na raw siyang di nakagawa ng mabuti kaya ng pagligpit ng basura. Subalit nang ina-anticipate na ni Hoshi ang atake ay may naapakan naman siya na nagpa-activate sa trap na naiwasan naman ni Hoshi na sabi sa kanyang isipan na may mga trick daw pala sa floor na ito. Sabi naman ni Higuchi na hindi mo alam kung aling tile ang may trigger. Dito naman kay Daikyo ay sabi
sabi niya na imposible, hindi raw talaga sila makakasurvive sa room na ito. Sa araw pa na malas daw sila ngayon. Natapos na raw sila ngayon. Sabi naman ni Atari na wag daw ito mag-alala. Para makounter daw ang masamang fortune ay kailangan daw nila ng magandang fortune. Sabay nagpalabas dito si Atari ng mga sticks mga kaibigan. May kita naman na naghanda na si Gucci para atakihin siya, pero kumuha lang ng isang stick si Atari na sabing ang direction daw ay pa southwest. Kaya dito na naiwasan ni Atari ang atake nang lumingon siya pa southwest. Ipaniliwanag naman dito mga kaibigan ng supernatural power ni Atari na ayon dito ay ang kanyang kakayahan ay ang i-predict daw accurately ang sarili raw nitong fortune. Kaya nakakapili raw siya sa pinakamainam raw na aksyon na dapat na gawin anytime at any place. May kita naman na nainis si Gucci mga kaibigan nang nagmintis siya. Sabay inatake na naman niya si Atari na naiwasan naman ni Atari sa pamagitan ng pagbahing na sabing ang lucky color daw ay puti. Kaya kumuha siya ng isang yosi na kulay puti mga kaibigan, habang si Gucci ay patuloy pa rin ang kanyang pag-atake. Naglala naman si Daiki mga kaibigan, subalit may kita si Atari na nag-open arms lang at ni isa ay walang ataking tumama sa kanya. Nasabi pa ng narrator na dahil dyan ay kahit ano parang moves o skills ang gagawin ng isang kalaban dito kay Atari ay useless daw yan laban kay Atari. Maya pa ay ang upos ng sigarilyo ni Atari mga kaibigan ay sumabay naman sa hangin na produce mula sa fan na kung saan ay tumama ito sa mata ni Higuchi dahil na napatras siya. Ngunit dito naman niya naapakan tuloy ang trigger ng kanyang trap dahil natamaan siya ng kanyang sariling sinet na trap, in which ay sabi naman ni Atari na ang usok raw ng sigarilyo ay nakakasira naman daw sa lungs. Pero dahil sa nangyari raw ngayon kay Higuchi ay siguro mas worse daw ang swerte nito na napakamalas daw talaga nito. Kung kaya't nagulat naman sina Daikyo at Hoshi na sabi sa kanilang isipan na so ito pala ang world class na fortune teller daw ng JAA na napakadaya raw ng ability. And just like that mga kaibigan ay bagsak si Higuchi. At kung naaalala nyo, si Higuchi ang nakaharap noon ni na Sakamoto mga kaibigan na kanilang misyong ginawa kasama sina Nagumo at Takao tsaka na si Uzuki at Kindaka mga kaibigan. So grabe ang OP ng ability ni Atari. At ngayon ay patungo na sila kina Shin mga kaibigan na ngayon kasama naman ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Thank You na hinahanap din itong si Atari. So ano kaya mangyayari simula rito? Well, ang isang thrilling at matinding labanan ay matutunghayan natin sa susunod na chapter kasi dito mo natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, kinigita like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.